So, medyo nakakalungkot kasi medyo negative yung reading para sa inyo. Mag-heal din kayo. So, yun naman yung advice. Mag-heal din kayo. Focus on your healing, mga kapiksi. Wala na tayong magagawa sa mga tao sa paligid natin, guys. But there is something that you can do for yourself, and that is to focus on love and light and be compassionate as much as you can. And give yourself a break, magpahinga kayo, mag-focus kayo sa healing, guys, mag-meditate kayo, guys, pakinggan nyo yung ating Tagalog guided meditation para mawala ang stress and anxiety. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate guys sa inyong monthly Taroscope for December, pwede nyong panoorin tong video na to guys, baka nandito yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo. So, ito guys, ibig sabihin nito, unti-unti, no, gradually, nagkakaroon ng improvement sa buhay nyo, na itataguyod nyo yung buhay na gusto nyo, mga kapiksi. Unti-unti, hindi ito madalian, hindi ito paspasan, guys. Pero kapag ka nag-e-effort talaga kayo, guys, show up for yourself every day, no? When you show up for yourself every day nag-e-effort kayo, every day kumikilos kayo, every day nagdadasal kayo, every day nagkakaroon kayo ng positibong mental diet, you are one step closer to your goals, you are one step closer to your dreams, mga kapiksi. Basta wag lang kayo mag-give up, guys. Always focus, no? And kung napapagod kayo, guys, pwede naman kayo magpahinga, pero wag na wag kayong susuko sa mga gusto nyong marating sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan yung first message for you, Cancer. Yung second message natin, guys, this is about self-love, no? Take care of yourself the way you would take care of your home. Diba? Imaginein mo yung bahay nyo. That's where you retire at the end of the day. Syempre, pag sa bahay mo, ano yung gusto mo? Kunwari, maghapon, pagod ka sa trabaho mo, pagod ka sa pag-aaral mo, pagod ka sa pakikipagsapalaran sa buhay. Syempre, at the end of the day, gusto mo, uuwi ka sa bahay mo, matahimik, mabango, malinis, kaaya-aya, malambot higaan mo. Diba? So, ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang magulo, ayaw mo nang mabaho. So, the same thing with yourself, the same concept applies sa sarili nyo. Dapat alagaan nyo yung sarili nyo, kaaya-aya, mapagmahal, malinis sa pangangatawan, hindi lang sa physical, pero pati yung isipan. Kailangan malinis din, di ba? Maganda, positive thoughts, alam nyo yun? And yeah, so take care of yourself, guys, the way you would take care of your home. Yun yung ibig sabihin nito, mga kapiksi. Okay? And guys, this is a reminder, no, you have to use the power of your imagination, visualize, daydream, see it in your mind. Kapag may gusto kayong bagay, tao, bagay, sitwasyon na mapasa inyo, see it in your mind first, and it will be pushed out in your physical reality. That's the power of your imagination, and it's a very powerful tool na magagamit nyo para talaga mag-manifest yung mga desires nyo, guys. Alright? So, yan yung mga angel messages for you, Cancer. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy nyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali,
Mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-fill ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Cancer, kayo represent ng King of Cups sa ating spread ko. Ano lang yung makaresonate guys, take that message. Okay, so Cancer, your current self, no, although this will not resonate with all guys, pero for some of you, masyadong marami kayong problema na iniisip sa buhay nyo. There are a lot of negative things na nangyari, mga hindi kaaya-ayang sitwasyon na nangyayari sa buhay nyo, and parang nag-overthink kayo right now. Yung iba parang hindi nyo alam kung ano yung iisipin nyo, kung paano masusolusyonan yung mga problema nyo. For some of you guys, parang feeling ko, alam niyo yon, yung sobra na grabihan na yung nangyayari sa inyo, to the point na yung iba sa inyo parang nade-depress na, nagkakaroon kayo ng anxiety, super stress dahil sa mga negative na situation na nangyayari sa inyo mga kapiksi. Again, this will not resonate with all. But if it resonates with you guys, then comment down below mga kapiksi. Yung theme of the month nyo, guys, ito, pwedeng nagkakaroon kayo ng mga financial problems, mga kapiksi. And yung theme of the month nyo is gusto nyo malampasan itong mga problema na to. Siguro kaya nag-overthink din kayo, mga kapiksi, dahil sa mga money problems or mga financial problems na na-experience nyo sa buhay, mga kapiksi. And yung iba sa nyo, dahil super worried kayo, guys, parang mas lalo pang nagkakaroon ng balakid yung iba sa nyo pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. And eto guys, no, yung key goal na gusto nyong i-pursue is gusto nyo talaga malampasan yung problema nyo. This is more on the negative side, yung lumabas sa inyong Cancer. Again, no, although this will not resonate with all, pero yung iba sa inyo parang sandamakmak talaga yung problema. Yung iba guys, parang feeling ko nagkakapatong-patong na yung mga problema nyo. Parang hindi pa natatapos yung isa, may bago na naman problema. Yung iba naman sa inyo guys, parang gusto nyo magkaroon ng katulong or katuwang sa mga problema nyo, kasi yung iba sa inyo parang nalulunod na kayo sa patong-patong na responsibilities, sa patong-patong na problema, and yung iba parang pwedeng breadwinner kayo, ganyan, and parang walang tumutulong sa inyo. So, and yun nga, sabi ko parang nalulunod na kayo, kaya kailangan nyo ng tulong, mga kapiksi. And yung obstacle na kailangan nyo ma-overcome is, for some of you, parang nagkakaroon din kayo ng conflict, mga kapiksi, no, sa ibang tao. Yung tipong kapag ka, ang nararamdaman ko dito guys is kapag ka hindi kayo tumulong, parang parang kunwari nakakaluwag-luwag kayo, ganyan. Tapos kapag ka may hinihingi sa inyo, kunwari family nyo may hinihingi sa inyo, nasanay sila nabigay ka ng bigay, na to the point na hindi nila alam na wala ka nang maibigay, no? And kapag hindi ka nakapagbigay sa kanila, parang ikaw pa yung masama. So that's where the conflict lies, mga kapiksi. So comment down below if naka-resonate kayo. Pero yan, nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao dahil sa pera, mga kapiksi. Pwedeng kapamilya nyo, kaibigan nyo. Again, no, parang hindi nila nare-realize na pinaghihirapan mo rin yung, pwede naman kasi guys na may pera kayo, pero alam nyo yon, yung para sa inyo, hindi sila kasama sa budget, ganyan. And yung iba, kumbaga parang hindi nila na-realize yung pagtitipid mo sa sarili mo para lang maibigay yung mga gusto nila, yung mga ganun. And yung major accomplishment nyo naman guys, lalo pa kayong pinagpapala actually, no? Kung inaabuso kayo na, kasi guys, ang nararamdaman ko dito for some of you is parang inaabuso kayo ng sarili nyong pamilya mismo. But binibigyan pa rin kayo ng rewards ni universe, no? So may mga malalaking projects pa rin na pumapasok sa inyo, mga malalaking opportunities, malalaking isda guys, no? So hindi pa rin kayo pinapabayaan ni universe, mga kapiksi, kasi blessed pa rin kayo guys. Yung mga kailangan nyong iwasan, mga kapiksi, is actually kailangan yung talikuran, yung mga tao na nang aabuso sa inyo, no? Although masakit, 'di ba? Syempre. Pero we have to be honest, especially kung family. Kasi kung pamilya sila, dapat naintindihan nila kayo, 'di ba?
Hindi naman yun sa pagdadamot, guys, no? Pero dapat naintindihan din nila na may limitation or boundaries din yung kaya mong ibigay sa kanila, 'di ba? So, mas maganda kung tulong-tulong mga kapiksi, hindi yung ikaw lang yung inaasahan nila. And what to embrace, guys, may mga bagong opportunities pa na dadating sa inyo. So, doon na lang kayo mag-focus mga kapiksi. Wag na kayo masyadong magpa-apekto sa mga negative na nangyayari sa buhay nyo. May mga opportunities pa na nakalaan sa inyo and look forward nyo yun, guys. And where to find support? Unfortunately, mga kapiksi, walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang din, kundi yung sarili mo. Kasi yung mga tao sa paligid nyo, guys, parang sila pa yung nagiging cause ng problema nyo, no? So, you should save yourself first, Cancer. Kasi walang ibang magsasalba sa inyo kundi kayo, mga kapiksi. So, medyo nakakalungkot kasi medyo negative yung reading para sa inyo. Mag-heal din kayo. So, yun naman yung advice. Mag-heal din kayo. Focus on your healing, mga kapiksi. Wala na tayong magagawa sa mga tao sa paligid natin, guys. But there is something that you can do for yourself, and that is to focus on love and light and be compassionate as much as you can. And give yourself a break. Magpahinga kayo. Mag-focus kayo sa healing. Guys, mag-meditate kayo, guys. Pakinggan nyo yung ating Tagalog guided meditation para mawala ang stress and anxiety. Para sa inyo talaga yon, guys, para makabawi kayo, mag-heal kayo. Makakatulong yun sa inyo, including yung ating Ho'oponopono subliminal. So, magiging ma-okay din kayo, Cancer. Basta for now, focus on yourself muna, guys. Okay? So, ito, i-mind nyo tong healing na to, itong mga malalaking isda na to, malalaking opportunities, itong mga bagong opportunity, no? Yan yung mga magagandang nakita natin para sa inyong Cancer. So, shuffle natin to, guys. Bunot lang tayo ng isa pang additional na mensahe. Obstacles are detours in the right direction. So, yung mga balakid sa buhay, guys, minsan kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin, mga kapiksi, it's a sign na there's something na mas nakalaan na mas better para sa inyo, guys. So, dun kayo mag-focus, Cancer. Dun sa mga magaganda, dun sa mga magaganda, dun sa mga something better na nakalaan talaga para sa inyo. So, look forward yan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, Cancer. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.